Destiny. Naniniwala ka ba dito? Marahil ay hindi. Madalas lamang kasi natin ito napapanood sa mga movies. Pero alam nyo bang maaari din pala itong mangyari sa totoong buhay? Naiinis na si Tyrell. May makulit kasing babae na panay ang friend request sa kanya. Ilang beses niya na itong dinilit pero panay pa din ang friend request nito. Sa pag-aakala niya ay wala naman siyang kakilalang Joanna Markin from the Philippines. Dahil sa curiosity ay tinignan pa niya ang Facebook page nito bagamat humanga siya dahil hindi naman may kakaila ang simpleng ganda nito. Ngunit kahit anong isip niya ay hindi niya talaga ito kilala. Hindi kasi siya sanay mag-add ng friend sa FB lalo't hindi niya ito kakilala. Pero dahil sa kakulitan nito ay napilitan siyang tanggapin na ang friend request nito. Nagsimula siyang mag-chat dito kung magkakilala nga ba sila. Sinabi ni Joanna na hindi sila magkakilala pero na-curious siya nang sinabi ni Joanna na minsan na daw niyang binago ang buhay nito. Nang makatanggap siya ng regalo dito, 15 taon na ang nakakalipas. Sobrang nagulat si Tyrell. Wala kasi siyang maalala na nagbigay siya ng regalo sa isang estranghero. Kaya naman, nagdesisyon siyang tanungin ang kanyang parents. Dito na nagkaroon ng kasagutan ang kanyang katanungan. Kinuwento ng kanyang mga magulang, nasa 7 taong gulang pa lamang daw siya nang magbigay siya ng charity Christmas gift na ipapadala sa iba't ibang lugar at bansa. Sabi pa nga ng kanyang parents ay sobrang excited daw siya nun habang nilalagay niya sa isang school box ang mga school supplies, laruan at iba't ibang souvenirs. Sinamahan pa niya ito ng kanyang litrato na naka-cowboy outfit. Sa sulat ay sinabi niyang kung sino man ang makakuha nito, sana ay magkita sila balang araw. Dinala ito ng kanyang parents sa isang local church sa kanilang lugar kasama ng iba't iba pang nag-donate ng kanilang mga gamit. Luckily, sa Pilipinas pala na ipadala ang charity gift na binigay ni Tyrell at si Joanna pala ang nakatanggap nito. Dito na napukaw ang interest ni Tyrell kay Joanna. Dito na din nabuo ang kanilang pagiging magkaibigan. Walang araw na hindi sila magka-chat at nagkakamustahan. Nadiskubre nila na madami pala silang common factor kaya pala nagkaintindihan sila sa maraming bagay. Kung dati ay madalas nakausap ni Tyrell ang kanyang mga kaibigan, ngayon ay si Joanna na ang madalas niyang kausap. Lumipas ang isang buong taon, unti-unting may kakaibang nararamdaman si Tyrell para kay Joanna. Kaya naman nagplano siyang makapunta sa Pilipinas at makita si Joanna ng personal. Desperado na siyang makita si Joanna sa personal at dahil hindi makahingi ng pera sa kanyang mga magulang, napilitan siyang magtrabaho sa construction site upang makaipon ng pera. Ito ay sa kabila ng nakakaluwang naman sila sa buhay, ay mas pinili pa din niyang mag-ipon ng pera galing sa kanyang sariling pawis. At nang makaipon, ay walang pagdadalawang isip na bumili siya ng tiket papuntang Pilipinas. Sa airport naman, ay kabadong-kabado si Joanna. Ito kasi ang araw ng pagdating ni Tyrell sa Pilipinas. Sobrang excited na din siya at kinakabahan. Katulad ni Tyrell, ay may kakaiba na din siyang nararamdaman dito. Ngunit pareha silang hindi pa umaamin sa isa't isa. Nang sa wakas ay nagkita sila. Sa umpisa ay nagkakahiyaan pa. Ngunit mas nangibabaw ang kanilang nararamdaman kaya naman isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Tyrell kay Joanna. We've come, my baby, they might have took the long way. Bagamat expected na ni Tyrell ang buhay na mayroon si Joanna sa Pilipinas, ay nagulat pa din siya sa katayuan ng buhay nito at ng kanyang pamilya. Galing sa mahirap na pamilya si Joanna at hindi naman ito inililihim ni Joanna sa kanya. Naging tapat ito at kailanman ay hindi naglihim sa kanya. Hindi naging hadlang ang katayuan ng kanilang buhay para hindi sila maging magkaibigan. Mabait ang pamilya ni Joanna at marangal na nagtatrabaho ang magulang nito. Si Joanna ay tipikal na sa isang dalagang Pilipina, kaya naman mas lalo niya itong minahal. Naigapang naman ito ang pag-aaral ni Joanna, kaya naman nakatapos ito ng pag-aaral. 10 araw lamang sa Pilipinas si Tyrell, kaya naman sinulit na nila ang pagkakataon na masyal sila sa iba't ibang lugar.
At sa huling araw ni Tyrell sa Pilipinas ay sobrang nalungkot ang dalawa dahil magkakahiwalay na sila, lalo pat nagtapat na ng pag-ibig si Tyrell kay Joanna at tinanggap naman ito agad ni Joanna. Sobrang natuwa si Tyrell nang ipakita sa kanya ni Joanna ang school box na pinadala niya noon na naglalaman pa ng kanyang mga laruan noong bata pa siya. Maging ang sulat na ginawa niya ay pinakita nito. Natupad ang nakasulat doon na kung sino man ang makakakuha nito naway magkita sila balang araw. Ayaw na sana nilang maghiwalay pa, ngunit kinakailangan ng bumalik sa Idaho ni Tyrell at nangako kay Joanna na babalikan siya nito. Isang buwan pa ang lumipas, sobrang miss na ni Tyrell si Joanna. Bagamat araw-araw silang magkausap at magka-video chat, ay gusto pa din ni Tyrell na makita ito sa personal. Kaya naman nagdesisyon itong pumunta uli sa Pilipinas. Ngunit, isa itong sorpresa dahil hindi alam ni Joanna na pupuntahan niya ito. Nagtagumpay naman siya sa sorpresa nito. Sobrang nagulat ito lalo na ang hingin niya ang kamay ni Joanna sa harap ng magulang nito. Humingi siya ng permiso sa magulang ni Joanna na pakasalan nito. Maging ang father ni Tyrell ay napaluwas ng Pilipinas upang personal na makausap ang parents ni Joanna. Nakakatuwa dahil suportado naman ang kanilang mga magulang ang kanilang pag-iibigan. Isang magarbong kasalan ang naganap sa Idaho. Hindi pumayag si Tyrell na hindi niya makasama si Joanna sa pag-uwi nito sa Idaho. Bagamat hindi naka-attend ang mga magulang ni Joanna sa kanilang kasal dahil nagka-problema sa visa requirements ng mga ito. Pero masayang-masaya naman sila para sa kanilang anak. At sa kasalukuyan nga, sila ay masayang nagsasama at binigyan sila ng isang anak. Sino nga ba ang mag-aakala? 15 taon na ang nakakalipas nang dahil sa isang school box gift ay pinagtagpo sila ng tadhana. So ikaw kaibigan, nagustuhan mo ba ang ating kwento? Share mo naman dyan sa comment section. At dito magtatapos ang ating kakaibang episode ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. At pa-click na rin po notification bell para puma-update ka sa mga susunod ko pang i-upload. Yo, once again, this is James Official and I will see you on my next video.